sa bukid sa Sion, nga dili kayo matarok o mabalhin. Sama nga ang Jerusalem ipanaligdan sa kabukiran ang Ginoo, usab manalipod ang iyang katawan, karon hangtod sa kahangturan. Ang mga daotan dili karon ay maghari sa yuta sa mga matarong, kay kung may tabo kini tingali maghimong daotan ang mga matarong. Buhatang maayo o Ginoo ngadto sa mga maayo, ug kanila nga magtuman sa imong mga suko. Apan siluti usab ang magtuman sa ilang daotang tinguha. Iniksilot mo sa mga makasasala. Malinawon ang Israel. Salamat Ginoo, you are the ultimate protector sa atong kinabuhi. Kaya kay Lord. Let us sing to our living God. Every day will bless you and praise your name. And on your glorious splendor we will dwell. On your wondrous works, Lord, we'll meditate. And on your awesome power we will tell. We'll speak of your you are too beautiful for us to fathom. Oh, you are great and greatly to be praised. Every generation shall sing your word. And magnify your mercy and your grace.
the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. And thank you, God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer. Awesome in power. Our God. Our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Lord, we just want to thank you and to praise you, O God. Let us continue to sing worship to our living God. The strength within the sorrow, there is beauty in our tears, and you meet us in the morning with a love that casts out fear. You are waiting in the waiting, so God is sanctifying us. When beyond our understanding, we're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us.
Hapon sa tanan. Natay bago karon. Say hi and hello to each one of us with the love of Jesus. The Spirit of the Lord is in us. May hapon sa tanan. Once again, I am here to promote and encourage everyone to support our ministry, Monang Hope Ministry, which envisions to provide a safe haven to the women and children within the body of Christ or victims of sexual abuse. So, ang atong mission is natin to provide a safe and mga livelihood projects, and one of it is the VCO, Virgin Coconut Oil. So, ang ato ang Virgin Coconut Oil is 100% pure, cold pressed ni siya. So, ang all proceeds ay mo ato sa atong House of Refuge, sa mga kabataan dito. So, aside from natin maging sa atong physical, it also helps to take care sa mga bata dito. So, ang atong 100 ml is 100 pesos and 500 ml is 400 pesos. And also, napunta tayo available na vermitas. So, ang vermitas sa is organic na siya na fertilizer. If kinsa tayo ginahan mo palit sa VCO or sa vermitas, wala lang siya dyan. If naman sa may mga pangutana. Also, nasa tayo mga vegetation garden. No? Kung kinsa tayo na time or willing mo help, kay doon lang mo na pag-staff or ma-schedule lang kung ano sa makaadto. And also, set your alarms every Friday, 6 p.m. Prayer meeting siya online. So, mag-meet go through Google Meet and Messenger. So, mag-send lang meet links sa group chat. And also, natay physical na Bible study every second and fourth week of Saturday. So, next schedule na to is on July 10. So, July 10, 3 p.m. dito sa ito ang simbahan. And also, kung kisa tayo ginahan makik-story ni Pastor Kenneth, pwede rin mo doon niya after sa service. And if kinsa tayo ginahan mo volunteer, like muhatagog trucks or mo tabang pang-limpyo or anything na i-speak sa Ginoo sa inyo ha, is doon lang mo. So, kinsa tayo mili. And also, nasa din tayo outreach sa Lapu-Lapu, sa Humay-Humay, sa ground floor, alias apartment o Humay Road, Lapu-Lapu City. So, alas 10 ang ng service dito. Kung sa tayo mga nanay pang-invite, mga kaila, pwede na dito. And that's all. Thank you. Thank you, Cha. Praise Lord. Ito, efektibo biya ang misyo. Efektibo misyo. Sino ni kapatid, dito tayo. Itong gubuhol ko, ako yung mawa siya. Especially kang dagang sakit, no? Na nanggawas sa tuwag, dalang busipon. Vitamin C po siya, so pamalit na mo. Go ta sa Galatians. So karong hapon na, Galatians 1 verse 13 to 16. So kanira nga passage mo ni akong main nga text.
But we have actually more on Bible study karong hapuna. Nagadagang mga selective scriptures because ang ako i-teach karon is a doctrine may tungod ani sa conversion ni Paul nga sa kaning nga teaching is madasig mo at the same time is ma-confuse mo sa inyong kung kung wa ta kasabot ug kinsa ang Ginoo. Ana sad siya kanilang kung may mga point tanap duula mo nako kani siya. So gitay-tulan ko ni God is the initiator. So in terms of sa atong kaluwasan gyud, actually ang Ginoo may una gyud ni kabut nato. Amen. I hope kanang I know kadaghan tag question because akong beautiful wife nawa man. Ana sige post sa FB namo which is usara man ng FB page namo which is man akong basahon. Kang Stephen Lawson sa The Kind of Preaching God Blesses ka nagbasa man siya ning book. By sovereign grace, which is sovereign all atong ibasa. By sovereign grace, God is the initiator. Never the responder, God is the seeker. Never the one who sought, God is the savior, man is the one rescued. God is the provider, man is the debtor. God is the subject and active verb, man is the debtor. God is the subject and active verb, man is the object who is acted upon. Amen? So kung imo nang sabton makita nato nga kanila nga kwan daghan kay ni-react pag post niya. Actually dili daghan usang nga ni-react. Nga ningon siya nga di siya kasabot nganong ang Ginoo may seeker dili ang tao. So mo siya ningon siya na confuse siya sa kana ani siya. Kung di ka kakita sa imong kagulin nga makasasala ka, actually kung religious kadaghanan ng ganing religious person nga di think there's something good niya nga siya mo'y nangitas Ginoo. Ani gini. So, but man siya because kaya ako ni quote siya sa verse sa book of Psalm nga gibutang niya Psalm 105 is seek to the Lord, sing to Him, sing praises to Him. Verse seek to the Lord in His strength. And it is a command to believers of Yahweh, which is makita niyo ang Psalm is sa Old Testament is for the covenant people which is the Israel. Nganong ni mando man, true lamang sa Israel mga believers, di ba? So wala nilabot kita. Because the Bible said in Romans 3:10, 11 to 12, no one who seeks God and no one who understands God. Amen? So, makita na to, sa kanilang is God is the seeker. Remember, we are dead to sin. O kadaghan na to, ang mga religious people or person ani, kasi ako sa una, may ko nangita, kadaghan to mangita tas Ginoo because of the benefits dili ang Ginoo. Amen? And we know, ang Ginoo say makahatag ana ang happiness, ang tawagan ni ang joy, ang comfort, ang peace. But kadaghanan is moadto sa Ginoo because of the benefits. That's why in John 6 when Jesus multiplied the bread and the fish, di ba ang mga tao, ang crowd nangita niya. Kani kahimuon naman siyang hari. Pagkita lang Jesus Christ, Rabbi, ano sa amang kanabot ini? Unsay tubag Jesus Christ? Mo ni bantayin mo sa John kay Jesus Christ, di mo tubag silang question. Kaya nga naman kita si siyang heart sa mga tao. Sa nangita mo nako dili kay tungod mo nakakita sa sign which is sign siya. Nga siya ang anak sa Dios gipadala true ana nga diha sila masatisfy dili sa food. Kung sa may sulti ni Jesus Christ, nangita mo nako dili tungod kay nakita mo sa sign kun dili nabusog mo. So mo sa nisad kadaghanan, yes, it is true we seek God, but it's not for God. It's for our own benefit. So mo ni siya, mo na nga when we come here, when we worship God, it depends atong circumstances. Mo na nga mo worship, nindot atong pag-worship kung nindot atong kinabuhi. Kung ba't atong kinabuhi, ba't di sa atong pag-worship. We worship because God is God. Amen? That's the object sa atong pagsimba. It not depends sa atong kuan. Mo na nga, kung di ta kasabot gud kinsa ang Ginoo, that is why every time nga maunsay may tabo sa atong kinabuhi, actually mausab ato ang timpla sa Ginoo. And it is true for us. Mo nang kinanglan ato yung masabtan ang gospel dinhi. Di ko mingon nga may laki ko na at the same time nga na jud ko sad. So kanila nga ang atong ma-learn sad kay because sa Bible lang nagsulti ni God is the seeker. In Ezekiel 34:11, kung basahon na to, for thus says the Lord God, behold, I
I myself will search for my sheep and will seek them out. In verse 16, ningon diya, I will seek the lost. Ningon ang Ginoo si Yahweh. So, in Matthew 9:13, ningon sa diya si Jesus Christ, go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous but sinners. In Luke 19 verse 10, sa isulti diha, di ba, ningon siya, for the Son of Man came to seek and to save the lost. In Luke 15, about the prodigal son, kung basahin mo ang first na nga story about na siya 100 sheep na wa ang usa. Gibayaan ng 99 sheep, kaya gipangita niya ang usa. Pagkita niya sa usa, kung sa minitabo, naglipay ang langit ug ang anghel. Dili kay uwan init mo ng pista sa langit. Dili na usa ka kalag nga ni-repent. Amen? Ang tiguang nawagtangan siya coin sa kabuk, gipangita niya. Pagkita niya sa coin is unsa man nalipay sad siya. Even ang angels of heaven. Then mo na sa introduction sa story sa prodigal son. Nga, which is ang manghud, rebellious, nangay siyang halin, nangay siyang bahin, tanawon ko sa context diya, which is nagrepresent sa mga tax collector, mo ng manghud, sa mga prostitute. Ang maguwang nagrepresent sa mga Pharisee. So when the manghud, which is the collector, nakapamalandong nga siya makasasala, di ba? Ganahan siya mubalik na. Pangutana, kung sa may gibuhat sa amahan, kung basahon sa Luke 15, di ba kanunay nagtanaw kung ano sa mo balik ang iyang anak? Amen? So ang Ginoo misikir. Imbis ang maguwang tay mangita kay siya pagtuo niya kay panuhay siya ay righteous na. Yan sa may nahitabo pagdawat sa Ginoo sa amahan sa iyang anak. Di ba? Unsa man direklamo ang maguwang, ako wa jud ko ikuan nimo ibin sa kanding lang wa ko ihaw. Mo ni ang self-righteous. Ang self-righteous di sa kita nga needs God. Ang religious person di sa kita nga ang Ginoo mo'y nangita niya dili siya. So mo ni nga sa mga butang nga angay natong ma-learn sad. So dagan sa mga tao dili ka dawat or dili ka sabot nga ang Ginoo mo'y nangita nato para maluwas ta. Dili kita ang nangita. So because the Bible says, even Christianity, there's nothing good that dwells in man. Even Christianity, atong good work, just like a filthy rags. Isaiah 64:6. Amen? So that is why we need God every day. So, we can only see, makita lamang ta sa itong pagkamakasala sa dihang ma-encounter na to si Kristo as our personal Lord and Savior. O mauni ang text ini nga gikuha ni Paul sa atong Galatians. So what does it mean? Maning question that God is the initiator. Unsay pasabot nga ang Ginoo mao ini kabot na to. O siya mo unag yung nilihok. So kani nga passage sa Galatians 1:13 to 16. Actually, atong study is few 2 Sundays is where Paul give a defense sa iyang origin sa iyang gospel, di ba? Kung kinsa gyud iyang source, because he himself is gi-accuse nga namakak siya nga iyang gospel gikan na niya, gikan sa tao, gikan na sa Jerusalem or gikan na sa dili na gikan sa Ginoo. Kay ngano man ganahan siya mo please ug tao mo na iyang kaluwasan way buhaton grasya ra. Kay kang mga Judaizer is maluwas lamang ka, yes mutuo ka ni Jesus Christ nga namatay ug nabanaw but mubuhat ka, magpatuli ka og mutuman ka sa mga ceremonial laws sa gisuwat ni Moses. Amen? So mo ni nga si Paul ni himog defense ni, but through ani makita nato ang testimony ni Paul nga siya mismo wa siya nasayod nga ma-born again siya ug mahimo siyang apostle. Kaya iyang gi-recall ay iyang previous nga pagtuo, iyang religion. Mo na si Paul is ato makita dinhi ako ni focus ko sa teaching dinhi nga ang Ginoo gyud ang nikabot nato, which is a doctrine of divine election. Muni nga kung ano. So, ang title na ko is God is the initiator. It means God initiates salvation for mankind. From the beginning, ako ning kanya. So, point number 1. So, through aning nga text, akong gikuha ng point 1 is religion cannot save. Ang religion dili makaluwas. Muni makita hopelessness man because ang religion is focused on man's merit. Unsay mabuhat sa tao. Diba? Unsay ma-accomplish sa tao. Mo nang religion. Number 2, point 2, siya, how did God initiate for the salvation mankind?
Mo siya, by God's sovereign choice. It's God who chose us. Siyang nipili. Maning set apart before the foundation of the world. Maning ingon ni Paul din, set apart in my mother's womb. And point number 3, di lang kakutob diya, kundi God used for His purpose. So, ako ni-discuss more. So, maganda mo yung Bible, kaya mag-Bible study ta, o yung electronic Bible, ngayon diya, malihog ta, mamarok ta, o atong basahon. Galatians 1:13-16, for you have heard of my former life in Judaism, how I persecuted the church of God violently and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my own age. Among my people, so extremely zealous was I for the traditions of my fathers. But when He who had set me apart before I was born, and who has called me by His grace, was pleased to reveal His Son to me, in order that I might preach Him among the Gentiles. Let's pray. Let's bow down our head. Father God, we thank You. We bless You. Lord, You are greater and greater God. Lord, You are great. Your love is greater than our sin, O God. Thank You, Lord, nga, Lord, sa imong pagka-Diyos, nga mo'y nilabaw pagyud sa imong pagkamakasasala. Salamat, Lord. You are in control. Lord, Your plan is continue to prosper. Even gani, Lord, nga kami makasasala. Lord, imong plano gyapon natuman, imong ming gilukat, imong ming gipakamatyan, pinagi sa imong bugtong anak nga mao si Jesucristo. Busa Ginoo Amahan. Salamat, Lord, sa imong pagkamatidudaanon. Bisan to, Lord, mapakyas me every day. You continue, Lord, to provide us our daily needs, O God. Salamat, Lord, ibin ang hangin, ang uwan, ug ang init, Ginoo Amahan. Mahan, amo ni pataas kanimo nga ikaw mahimaya. Kabangi ko, Lord, with humility and with grace, O God, as I preach Your word, O Lord. Help me, O God, Lord, nga ikaw lamang ang mugamit ka nako nga tigpamaba sa imong pulong. Not in my own knowledge, but by the wisdom of the Holy Spirit. No. In Jesus' name I pray. Amen. Manglingkod ta, palihog. So kung basahan nyo ang Genesis, chapter 1 to chapter 2, the perfect plan of God is makita na to ang tao yun is di na yun trabahuan ang iyang kanon na natanan. Di ba? Available na tanan. But pag-abot sa chapter 3, diha na nausap ang kondisyon sa tao. It is perfect. Katong 1 and 2, kung makita na to is itsurag fellowship ang tao. Wala mangita ang Ginoo. It means naarag yun ilang fellowship. Mo nang chapter 2 is microscopic ni Moses pagsuwat sa tanang creation ang yang gidetail nga pagsuwat ang man ug ang babay. Di ba? Manang we are the highest creation. Kay mo yang gidetail sa chapter 2. Which is iyang gihimo din sa Ginoo din ang first about marriage. Kaya nga naman, true relationship makasabot ta, pinagi itong relasyon makasabot ta sa relasyon sa Ginoo. Amen? Ang marriage is pinaka-nearest relationship nga gibuhat sa Ginoo. Mo na nga, kuha na siya, kanang balaan na siya, kaya ang Ginoo may naghimo, dili ang tao. But, mo ni siya, pag chapter 3, na ay chapter 1 or chapter 2, na nay balaod ng Ginoo. There's only one voice ng ilang paminawon. And there's only one teaching ng ilang paminawon. What is man? Nga dili mo mukaon sa punuan, nga bunga sa punuan sa tree of knowledge. Amen? But, mao ni siya, pag chapter 3, nailaing teaching nga nitabo. Which is, laing tingog na minaw sila sa laing tingog, ang yawa. Mao nang kadaghanan itong, what ay basa-basa sa Bible, makapaminaw yung taglaing tingog. Kadaghanan na ito ang tingog. So, unsa man ang kan, mao ni siya, why giusab ang yawa sa pulong sa Ginoo? Diba ka, unsa may giusab sa yawa? Gibutangag question mark. Gagaynan sila nga, ningon ba gyud ba ang Ginoo nga di mo pwede mo kaon sa tree of knowledge nga nabutang sa Garden of Eden? Kabantay mo? Mo na siya, when without the scriptures, the enemy muhatag din na siya mga temptasyon. Mo na importante kay ato yung saligan. So true ana nga pagkasala nila nakaibaw ni kaon sila na dahil sa temptasyon o unsa may gibuhat sa tao nya tubang sa Ginoo ni dagan ug ni hide. Mo nang nature na to. When we sin, di na ta pakita simbahan. Di ba? Mutagan na ta. So mo nang nature good. Mo na, but we need to understand, ang Ginoo mo'y seeker na. Mo nang ningon siya sa Genesis 3:8-9.
after sa sala, and they heard the sound of the Lord, ang mga tao, ang si Adam, si God walking the garden in the cool. Unsa kay tiils Ginoo no, nakadungog mas sa tiils Ginoo galakaw. Of the day, and the man and his wife hid themselves from the presence of the Lord God among trees of the garden. Verse 9, but the Lord God called to the man and said to him, where are you? So from that time sa sala, ang Ginoo nay nangita sa tao. Amen? Dili na ang tao nangita sa Ginoo. So mo na ang kondisyon na to hangtod karon. Mo na nga true ani is pagsala nila is ang Ginoo na nangita. Unsa may gihimo sa Adan ni Adan ug Eve? So naghimo din sila kay hubo man sila, kita man sila nga ubos sila, naghimo sila, unsa ilang gihimo? Para matabunan ilang lawas. Di ba? Dahon. Di ba? It's a temporal covering kay ngano man malaya. Inga na ta usay makasala. Atong tabunan og good works kunuhay kuno ngamoy mo muluwas na to. Di ba? O dili. Kaya nga naman, temporal na siya. Pero unsa may gihimos Ginoo? Gihinasinaan sila panit sa mananap. So sa to pa, kanang covering diha, is mo na siya ang Hebrew word atonement. Atone, covering. So, kanang nga sinina sa mananap, is di siya temporal. Ang panit sa mananap, di man malaya. Di ba? Pero, before sila, pag-cover nila, nay namatay. Kung sa'y namatay, mananap. Mo na ang gospel sa umabot. Nga nay mamatay para matabunan atong sala. Mo na si Kristo. Amen? Sa Genesis 3 pa lang, nanay gospel. Mo na siya nga kana lang. Yang mananap, wa mo volunteer. Ginoo, pati ang ni himog plano. Nga patyo niya ang mananap para masinaan si Adam o si Eve. Nga iya dahil let go sa Garden of Eden. Amen? So makita ni mo ang Ginoo na ay plan. That's why His plan is to prosper. Amen? Mo na nga karon is atong masabtanan ni karon. Nga God is the initiator. How, mo na itong first point, how God is the initiator of our salvation. First point, religion cannot save. Because in verse 13 to 14, ningon si Paul, yang gi-recall, yang ipainumduman, ang Galatians nga, nakadungog mo nga ako, usa ka Judaism. Which is, grabe akong zealous sa akong pagtuog, sa akong reliyon, nga ako kayong i-destroy ang ubang nga mga pundok nga nag-ingon nga naslay Ginoo nga mo'y niluwas nila. Pero, iyang pagka-zealous is tungod sa iyang tradition, sa iyang mga katigulangan. Manag-ingon diha. So, si Pablo mismo, ni Saysay ani, nga siya mismo nga, ang religion niya is about the center of what man accomplish. Munang ning defense siya nga, di ni gikan din sa akong reliyon. Kaya akong reliyon, gikan, kaya mahitungod wa yun unsay mabuhat sa tao. Pero kaning gospel is mahitungod unsay gibuhat sa Ginoo, which is grasya. Amen? So, mo ni nga, even si Paul is, nihimo siya recall ani. So, what is a religion? Religion is a system of belief. Amen? Which focus on man's accomplishment para siya maluwas. Muna religion. Yes, the world look us as a Christian, as evangelical religion, but inside of us, we know we are not religion, we are relationship. Amen? So we are not here man para maluwas, nanitap kay luwas na ta. Amen? So mo ni siya angan to sabton. Kali ang outside mo Lord buta na to religion na to pero kita mismo kibaw ta nga di ni religion di about ni relationship ni Kristo. Kaya di man niya to basihan kanina nimba ta pamaluwas luwas na ta mao na nimba ta. O ikaw unbeliever ka, welcome ka kung imong dawaton si Jesus Christ pinagi sa kaning pulong. So mo ni nga if you observe si Paul ni describe siya siyang passion sa religion. Advance siya mga yang kaedad niya. Kaya tungod sa tradition siya mga ginikanan. So makita nimo, he is extremely zealous sa tradition of my fathers. Ako ni tanaw, sa maning tradition. Kani nga word nga tradition, sama sa gingon ako last Sunday, is mo ni ang teaching sa rabbinic schools ni Paul, which is Gamaliel. Which is, ang naghimo ani, nag-author ani, mga parasite Judaism. Which is mo ni si Paul na train ani, about sa Pharisee. Mo na si Paul is a Pharisee. Manang zealous ka siya. So,
giun sa man paghimo ning tradisyon. Kaning tradisyon is explain nila ang balaod ni Moses, pinagi silang kaugalingong interpretation. Kay kaugalingong mga interpretation mo na nay conflict sa pulong sa Ginoo. Mo ni nga atong mabasahan dinhi sa Mark 7 verse 1 to 9. Agtuta sa Mark 7 verse 1 to 9. So what does Jesus says sa ilang interpretation sa law of Moses kaning about tradition? Atong binagsound, mo ning ingon ni Jesus Christ sa mga Pharisees and scribes. Mark 7. Agto mo sa yung Mark 7 verse 1. Basahon na to. Basahon ako sa English. Mark 7, tanawan nyo. Now when the Pharisees gathered to him, di ba, mga Pharisee, ni alirong ni Jesus Christ, with some scribes. Kinsa man yung Pharisee? Kaning mga Pharisee, separatists. They know the law. Sila ang ni-hold sa balaod sa Old Testament. Ya kaning scribes, mo ni siyang tagsuwat sa interpretation sa Pharisee. Mo nang scribe, based sa law. So mo ni dini, with some of the scribes who had come from Jerusalem. So gikan Jerusalem, ila yung gituyos Jesus Christ. They saw that some of its disciples eat with hands that were defiled, which is walay panghugas. That is unwashed mo din na. Verse 3. Awa yung verse 3, na close and open parenthesis. Di ba? So mo naging mo niya, for gi-explain ni Mark. That means gi-explain ni Mark kung sa'yo pasabot ang ilang tradisyon. For the Pharisees and all the Jews do not eat unless they wash their hands properly, holding to that tradition of the elders. So, unsa ni siya nga balaod? Dini balaod ni Moses. Kisa man, holding to the tradition sa elders. So, isa mo ni interpretation nila. Nga mo ni, nakabasa ba din mo sa Old Testament? Nga mo ni, ang gitaganan niya, ang priest naman. Kung basahon ninyo sa kang Moses. But money, holding the tradition of all the elders. Verse 4. And when they come from the marketplace, they do not eat unless they wash. And there are many other traditions that they observe, such as the washing of cups and pots and copper vessels and dining couches. Actually, karon na-apply. Kung magawas ka, nagbalik mo maligo sa jugaw sa kamasud. Kabantay mo na ito. Tungkol sa Bibles. Baka karon na ismahan sila. Nag-ahas-awa ng tradisyon. Nagkaglagi observe. Muhugas na premise sa silang kaning tupa, sa ilang lutuanan, and dining couches, na hasol kinisanan. Verse 5, and the Pharisees and the scribes asked him, why do your disciples not walk according to the tradition of the elders, but eat with defiled? So, unsa ilang gusto ipasunod sa mga disciple niya? Tradition sa elders, dili ang law ni Moses. So, mo niyang religion. Ang sa sulting Jesus Christ, said to them, well, did Isaiah prophesy of you, you hypocrites, as it is written, pagpakaroon ingnon, these people honors me with their lips, but their hearts is far from me. In vain do they worship me, teaching as doctrines the commandments of men. Laktura, outwardly, sa gaus nun, sakto kailang pagsimba, walang kasing-kasing wrong motive. Kaya nga naman, wala sa faith. Mao ni siya. So kung batahan mo sa Isaiah ang mga Israelites, actually, mo sila nga, kunuhin mag-fasting sila, pruwas sila gahatag og justice sa mga kanang gidaog-daog. Wala pa kana ang mga gigutom. Manang may kaslang wisgots nga lang sa Ginoo, at the same time, externalism ra, pero wala sa pagtuo. Moni, kuya man sometimes may evaluate that. That is why Jesus gi-quote ni Jesus. And it means parihara mo sa panahon sa inyong katigulangan, wa mo na usap. Muna nga, outwardly, proper worship offends God if it is not motivated by faith. Sa gawas nun, nindot kita tanawon nga pagsimba, pero ang motibo, dili pinagis pagtuo. Unsa man, externalism ra. So, mabita nang, before tamanhi, mabita mo sa yuta, kaya ato ipa-check atong heart. Kaya we cannot come to Christ or to God in His presence kung nai-sin. We need to ask God to repent. Kaya kung manhirata, kung di ta mo repent, di ta palimpyo, religion na natuwa. Yawa tayo magbuhat, anak. That is why we need to ask God, Lord, cleanse me. I want to come to your presence. I want to worship you. I want to serve you. Kaya kung wakay pagtuusad, kung di mo apilag pagtuo, mo na siya nga mapariha taani sa Pharisee.
Externalism. So verse 8, ningon siya ni, you leave the commandment of God and hold to the tradition of man. Bantay mo? Inyong gisalikway ang mandos Ginoo para lang inyong mapatuman ang tradisyon sa tao. And he said to them, you have a fine way of rejecting the commandment of God in order to establish your tradition. There's nothing wrong about tradition. Basta dili lang yun siya makonflict sa word, sa pulong sa Ginoo. Mas mo'y pa'y tumanon kaysa pulong sa Ginoo. Unang kita is, kadaghan ang background to is natay tradisyon. Daghang gatang tradisyon. Diba? Nga angan itong tumanon para matuman. Nga daghang kitag dagkutan. So, ba't mo ni siya? Manapalitan, namin ito natay tradisyon nga Sunday, magtapok yung mag-regular na every Sunday. Hindi na tamo appear sa service. Sayop sa nga tradisyon. Nato ang Ginoo. Amen? So, wala nga importante kasi na nga religion is nagi-contrast din eh. Religion cannot save. Mana nga, we need to understand the proper application sa Scripture, which is the center is Christ. Amen? Muna nga, ato yung ato tanawon nga, ang sentro sa itong pagsimba si Kristo. Ato ning gibuhat tungod ni Kristo. Diba, Bible study na to sa Corinthians? Mahimo ta in the name of the Lord Jesus Christ. All this thing because of Christ. Muna, kay kumuhimo ka na sa tungod ni Kristo, ya, kung nakay sala, di dyo ka may mutang, mga dyo ka pasaylong. Amen? Ibalaan man siya. So, wala siya nga, kibaw ka. O even though nga, napapakyas ka, malaumon ka kay Ginoo mo pasaylo. Kay sa religion, kung mapakyas ka, ma-discourage ka. So, it is hard for the religious person to accept or admit that God is the seeker, since he or she think that they are good enough before God. Kaya ganoon na sila, mas maayos sila. So, siya nga, religion externalism. Relationship is the heart issue. Manang model dito sa heart issue. Amen? So, one of the great example of religion cannot save sa Ginas Bibles, Nicodemus. Iba mo sa story ni Nicodemus? Si Nicodemus is a Pharisee. O di lang siya ordinary Pharisee. He is a Pangulong Pharisee. He's a chief Pharisee. Actually, in verse 2, makita mo si Nicodemus, kung kasabot pa siya sa kaluwasan, makita mo, di na sa mundo, ano ni Dolmas and Jesus Christ? Kung basahan to sa verse 2, naingon si Nicodemus, Rabbi, we know that you are a teacher come from God, for no one can do these signs that you do unless God is with him. Lakto pagkasulti, si Nicodemus ni-affirm ni Jesus Christ, nga tanan niyang milagrong ibuhat, hindi sa kayo mo kuway Ginoo. Diba? Manang pasabot. Nga kita siya nga si Jesus Christ gikan Gus Ginoo. Amen? Kung sa may tubag ni Jesus Christ, ningon ba Jesus Christ nga, oy, Nicodemus, salamat, nakakita ka, nga gikan Gus Ginoo. Sultihin mo mga kaubang pabisikaw. Nga gikan Gus Ginoo. Kung sa may sultihin Jesus Christ, verse 3, Jesus answered, truly, truly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. It means, kanin mong affirmation, gikan Gus Ginoo, pero kung di ka ma-born again, di pong ka malangit. Lahi ng intellectual assent o born again. Intellectual assent, yes, kasabot ka si Kristo, Ginoo, nagpakamatay ni mo. Pero wa ma-change, wa ma-transform ang suod ni mo, it means wa pong ka ma-born again. Yang yawa, na saktong knowledge about kinsang Ginoo. Amen? So, manis, Nicodemus, natos Nicodemus, ningon si Jesus Christ, o Nicodemus, imong reliyon, di makaluwas. So, kung saan pa na sunod diha, kung di ka ma-born again, di jug pong ka malangit. So, kinsa maning work na ma-born again ka. Mo na nga, si Jesus Christ, nihatag na pud siya tubag. Ang pagsabot ni Nicodemus sa verse 4 is literal. Dili stupid si Nicodemus. It means, mo ba niya kutob masabtan, may tungod sa pagka-born again. Pagtuon niya nga, musud balik siyang inahan para mugawas. So mo ni siya, ang pagka-born again is out of our control. It is from God. Even our wisdom. No one who understand God. Amen? So mo ni siya nga, iyang pagsabot is literal. So ningon si Jesus ni, truly I say to you, verse 5, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter the kingdom of God.
Verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the spirit is spirit. Makita mo, naay ka ng prerequisite. Before ka maborn in the spirit, kailangan matao sa kapagkatao. Amen? Human, matao ka sa espiritu. Muna siya nga born. Verse 7, do not marvel that I said to you, you must be born again. Nganong you must man? It's urgency. Kaya waka kibaw, inigawas yung matay ka. Kaya kung matay ka, waka maborn again, pero no, ka. Moto'y grabe nga pag-antos, kaya way kapahulayan. Makita niyo mo si Jesus Christ, pag share ni Nicodemus, religion niya, di makaluwas mo, kinahanglan, urgent kini nga maborn again ka. Mo nang pasabot niya ni Jesus Christ. And verse 8, mo ni ang explanation ni Jesus Christ. The wind blows ang hangin, where it wishes, and you hear its sounds, but you do not know where it comes from, or where it goes. So it was everyone who is born. It means, ningon si Jesus Christ, Nicodemus, it is out of your control. Kung maborn again ka. Amen? Mo na to ang kaluwasan is out of our control. That is why God initiate. Amen? Mo nang religion, dili makaluwas. So, hindi na ito makita nga si Nicodemus ni response in Jesus Christ. But makita mo mabasahan mo sa John, si Nicodemus, mo yung naghimo sa spices. So possible na born again na siya pagkamatay ng Jesus Christ. Yan na siya nga story. Gisuwat mangyapon siya ni John. So, Jesus says, Nicodemus, eternal life, it cannot earn by religion. And impossible to earn by religion. Mo sa nang pagsabot ni Paul. Munang you must be born again. So the question we need to ask ourselves, do you still believe or trust o musalig pabakag sa reliyon? Yes, di nata musalig sa reliyon, but the way we approach God is religion. Mana we always examine our hearts, atong examine atong kasing-kasing. Lord, unsa bigyan natong kasing-kasing? Imo plead jud ta nga magpa-deliver ta ning sala. Amen. Kaya ang tao na born again, di man ka mahimutang sa sala. Yang tao na born again, malaumon ka, in spite sa mong pagkapakyasan, malaumon ka mo duol sa Ginoo. Amen? Mao na siya ang nga natong masabtan. So give up ang amang nga ayaw pangita sa kaluwasan diha sa reliyon. Ayaw pangita sa kaluwasan diha sa reliyon. Give up nga maoy makaluwas nimo. So, mo na siya itugyan ang mga tradisyon nga imong gituhuan nga mao'y makaluwas nimo. Mo na ipa-reveal sa Ginoo kung mao man gayna. Katulo, usba imong pangununa may tungod sa kaluwasan. Nga kunuhay nga ang reliyon may makaluwas nimo. Dapat we need to change our mind. Our mindset may tungod ana sa kaluwasan. Is God who can save us. It's not the religion. Kinanglan maborn again ta. Amen? So, mao ni siya. May unang question, kapan pastor? Wa nam ta kibaw sa tinuod nga ebanghelyo o asa magagikan. Remember, mao ni siya. Actually, ang Ginoo mo initiate nga iyang gi-open yang kaugalingon. How man pinagi siyang buktong anak. Mao nang Hebrews 1, di ba? Hebrews 1:1 nga in the last day God spoke to His Son. So there's no new revelation. Kaya nga naman, si Kristo na inistorya din mao ni ang Bible. Amen? So kanilang, how do we know what written word of God is unique? That is only revelation of God that clearly declares man's sinfulness and God's provision of the Savior. Kung kakita kasi mong kagalingon nga ikaw makasala, nga di ka kaluwas, o imong daganan si Kristo lamang, kana, mo na tinudanay mong gituan. Pero kung mutanaw gyapon kasi kagalingon nga naay good nimo, nga ikaw makakabot ka sa righteousness Ginoo, kana lisod na siya nga kaluwasan. Gibutang diya, wa gyud tay makabot sa tong kaluwasan. Amen? Diya nimo mangilan nga sakto imong gituan. Kay bisag magakristohanon na ka magkadugay, magdamor mo makitaan nga makasasala jud ka sama ni Paul. I am the chief of sinners. Sa diyang sa sinta na yang edad, padung na siya mamatay. So the more you understand who God, the more you understand how sinful we are.
Di kay the more understand who God is, the more ka nga proud, the more ka mutandis uban nga mas maayo pa kanila. The more ka humble, and you don't deserve everything. Amen? Mao na siya nga ngayong mapasalamaton ka kanunay sa Ginoo. And point 2, we go on point 2. So religion cannot save. How did God become the initiator of salvation? Point 2, by God's sovereign choice. Pinagi sa pagpili sa Ginoo. Sovereign, He's the who control to pilita. Man in verse 15, it's a contrast. Nga sa iyang daang relihiyon, nga ningon siya nga di ito makapamugna o kaluwasan ako. But mo ni siya, sa diyang nagkristohano na siya, mo ni ang contrast. But when He had set me apart before I was born and called me by His grace. Set me apart, kani nga word nga statement is mo ni ang pulin statement. Matkit-an yun minimo sa iyang letter. Laylay mang pagkasulti, o the same ba ni nga meaning. Mo ni siya nga set me apart. So it's a doctrine that Paul nga giteach sa scripture. Mo ni ang doctrine is called divine election. It is ang Ginoo ni pili para maluwas ang tao. Kadaghanan ni dili makadawat o kadaghanan di kasabot. Kaya ngano man, ang tanaw ni sa tupa ang Ginoo di mo pili, mahingog unfair. Go back sa theology. Balik kita sugod kinsa ang Ginoo. Kaya kadaghanan mga to, we understand nga the same tagmain sa Ginoo. Remember, we are finite. Finite. We are finite. God is infinite. Bisag adto patas langit, mag-learn niya puntahan ko sa Ginoo. Mabitang inyo, kung ka-observe mo, every time you read the Bible, niya, balik-balik ka nagbasa, di ba? Na nasa bagong revelation, ihatag ang Ginoo. Experience mo na? Kung mo kabasa sa Bible, basahatan ninyo. Commit mo sa Ginoo 1 year, mabamahuman nyo from Matthew, from Genesis to Revelation. Yan mo na i-commit every year. So, mo na siya gitawag. It means God is the one who choose for those whom He saved. So in this context, si Paul ni contrast sa previous faith. Nga pinagi sa pagpili sa Ginoo, na-discover niya ang proclaim sa gospel. Na di niya ng sabtan sa dihang gipili siya sa Ginoo. Pag unbeliever siya, wa siya kasabot din hina. So set apart is mon siya cause and effect of salvation. Unsay cause, giset apart ta. Unsay cause, gicalled, gitawag ta, gipili ta. Ang called is effectual calling. Called by His grace. Ang effect is set apart before I was born. So mo siya, nagrasyahan ta, nakabato ta kaluwasan, kay gipili na ta, wala pa ta na tao. Amen? Munang we cannot boastful. Muna ningon si Paul sa 1 Corinthians, among devotional sa anak, dahil niya it is, boast only in the Lord. Diba? If you boast, kung manghambog kita, manghambog lamang ta kang Kristo. Amen? So morning nga, makita na to nga, this teaching, even si Paul, wa siya idea, anong nahimo siyang apostle. Ngayang old life is, grabe siya ka-persecutor, grabe siya nga ka-zealous, yung daang religion, ganahan siya i-destroy, but human, nabali siya. The same with us. Our old life, kibaw ta sa itong old life, grabe ta kasalbahis. Pero na born again ta. Yes, lahi tag nagian. Naiuba to gidaog-daog, naiuba to na-abuse, but ang mo importante, naka-born again ka, nakaila ka ni Kristo. Busain na to, balik ka. Focus on the things nga imong padulngan. Ang importante, giluwas ka, gipili ka ni Kristo. Di ka imo mo itong balik-balik, kung imo pang kauton, nga di man itong makapawan naman ta, di naman mausab sa itong kinabuhi. Ang kanindot lang giusab ta, dihas Ginoo. Amen? So that's our focus. When we do not grow diha sa itong relasyon sa Ginoo, kay we always looking back. Mataningon si Paul sa Philippians 3, forgetting what lies behind, setting your heart on the prize. Diba? Your goal, which is on some price, Christ Jesus, which is heaven. So, muna nga even si Paul, nga kung iyang unaon, di niya matugkad ngano na born again siya. Sama sad na to. Wa bitan nangita Ginoo. Amen? Kung ato sa unaon, di sa nato matugkad ngano nakailata ni Kristo. Because it's a divine plan of God. Amen? So mo nang ikaw ako naabot dinhi. Nga inspired na to nga di ta relihiyoso, kung nayo ba ni relihiyoso na nakablihan, grasya po nas Ginoo. So mo ni nga ang tudlo siya nga pariha rata nga
kunuhay nangita ta Ginoo ka religious nangita ka sa Ginoo para sa imong benefits pero dili jud Ginoo imong ipangita. So, mana kung ningon si Paul, kung iyang tanaw niyang kaugalingon is di gyud siya maluwas. Sama sa nato. Di ba? Kung kumpara sa itong uban sa isig kataw, mas buutan pa kunya kapan, di siyang standard. Amen? Atong standard si Kristo. Muna nga, whatever past we have, mingo ay pastor salig lang ka, kaya di man lalay mo nagyan. Ayaw kay compare si Kristo, i-compare sa mong kinabuhi. Siya may nagpakamatay, ako'y nagpakamatay ni mo. Nga siya way sala, po siya ni antus para kita maluwas. Amen? Kana lang. Focus on Christ. That's why Martin Luther said, when I look at myself, ningon siya, how can I be saved? Ningon si Martin Luther. He said, when I look at myself, how can I be saved? Kaya si Martin Luther, maraming ni si Paul, every seconds, mangumpisal sa pari. Ang pari ilay kapuyan, like sigkuhan. Martin Luther, magpatay pag itinod na dito, pero klaro na yung kumpisal. But makita mo, muna siya, when I look at myself, how can I be saved? But when I look at Christ, I don't see how I can be lost. End of quote. Amen? Munang focus on Christ. Fix your eyes on Christ. Amen? So, now we look on the scriptures and verses sa salvation, sa divine election. Ang nation of Israel, actually, gipili gid sila, pinagi sa electing choice, ang Ginoo gyud nagpili. Dili kay tungod kay mas gamay sila, o mas daghan sila, o mas buutan sila, kung dili, gipili ra gyud sa Ginoo. Deuteronomy 7:7. Even si Samuel, ingon sa Israel, gipili sila para lang ang Ginoo mahimaya. Even though, nga sila mismo is kanang suwail. Mo sa nakita. So, in the New Testament, atong tanawon din si Jesus Christ is called my chosen one. Muna kung Luke 9:35, basahon ninyo, misa anan sa transfiguration. And a voice came out of the cloud saying, this is my son, my chosen one. Awang word sa chosen. Di ba letter C, capital C. Di ba? Yung one is capital O. Muna siya, si Kristo na. So, even ang mga angels na elect, no wonder daghan sa mga demonyo, kaya di sila elect. In 1 Timothy 5:21, atong basahon, ningon si Paul, in the presence of God and of Christ Jesus and of the elect angels. Diba no? Na they elect angels. Mo nang daghan sa mga fallen angels na nada sa temptations ni Satanas. So I charge you to keep these rules without prejudging, doing nothing from partiality. So it is God who elect even angels. So in the New Testament, believers, man atong tanawon, are called God chosen one. Small c. In Colossians, verse chapter 3:12, put on then, which is command. After nga gingnan sila ni Paul nga mao ni yung position sa chapter 1, chapter 2. Mao ni yung position, mao ni nga sa doctrine, ya karon application. Put on then as God's chosen ones. Kabantay mo sa si, gamay nga si. So kita ni. Kung matanaw mo ba, parehas like statement, ang gi-emphasize lang nga si nga nag-refer ni Jesus Christ. So God's chosen one, holy and beloved. So balaan ug hinugugma, compassionate hearts, kindness, humility. So mo ni ang result, mo ni to sulobon. In 1 Corinthians 1:27, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. Ang Ginoo ni pili ang mas buang-buang. So makita mo na kung mawali ka sa mahitungos pulong sino, buang-buang ka sa kalibutan. Di ba? Na sila wise po sa Ginoo, kita ang wise, silang buang-buang. So God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. That's the purpose there. 2 Thessalonians 2:13. Si Paul dito sa church na, but we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord. Remember, beloved by the Lord. Kaya nga naman, because God chose you as the first fruits to be saved, through sanctification by the Spirit, believe in the truth. First of all, kani nga doctrine, daghang galalis ani sa mga theologian. Kaya nga naman, nani siya doctrine nga Arminian or Calvinist. Mo ni siya nga kuan.
ang Armenia, ang Calvinist is mo na siya nga gipredetermine na ang tao. Nga ang Ginoo nag-predetermine predestination na ta ba ang mga believers. Ang Armenian ilang pagtuo is katong sa Acts na sila yung mga text ngayon determine na ang tao mo tuo kay nakadungog naman sila sa pulong sa Ginoo. So makita nimo is there's very kay ngano man kaning chosen dinhi nga word sa Greek verb is passive voice. What do you mean by passive? Recipient ta, dili kita mo inihimo. Amen? Ang sa Armenians is middle voice. Which means nahimo nila kay na-determine na nila silang heart kuno. So mo na siya nga kuan nga sa mga butang nga difference sa Greek verb nila. But at the same time, ang kaparian is believe. So but kita is more man ta sa dispensational sa Calvin nga ang Ginoo may nagpili nato. But true ani nga doctrine mas strong atong faith. Dili kay tungod nga mingon, ay pastor di lang ko mawali kay Ginoo may mapili. Kung makibaw pa lang tang mga gipili na stripes luyo ato la ablihon ng buko-buko. Oy naka-stripe pinili kas Ginoo di na ko mawali nimo. Kapan wa man maniging on Charles Spurgeon manang mo confess gyapon ta mo proclaim gyapon ta sa gospel. Amen. Iprasat nato. So how do we nagipili ka kay mo respond ka through ani nga but God chose you first save through sanctification by the Spirit believe in the truth. So nagyon ang holy living. 2 Timothy 2:10, therefore I endure everything for the sake of the elect. Si Paul, muna yung nakapanilahutay ni Paul, nga ano man, nga magpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo, kay kibaw siya na pinili ang Ginoo. Amen? The same sa nato, kay kung way pinili, way sovereign choice ang Ginoo, anong mawali pa man ta, mabitang mo share ta, kay ano man, kibaw ta, nga na gipili ang Ginoo. Amen? Kung kibaw ta, way gipili sa Ginoo, anong mo share pa man ta? So mo nga sa mga butang, mabutang mas mo share ta kay naglaom ta, kay natuo ta ang Ginoo is in control. His works mo ay ma-accomplish. Mo nang di ta ma-discourage ug di ta makapuyan. So in Titus 1:1, Paul, a servant of God and apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth which accord with godliness. 1 Peter 1:1, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who are elect. Kabantay mo, si Pedro is malaumon kay nisuwat sa mga pinili. Even sa kalisdanan. Human, 1 Peter 2:9, but you are a chosen race. Nag-refer sa church, sa mga believers. Chosen race. What do you mean by race? Ito ng race? Kalahi. Diba? Manay tanata, there's three things nga itong ma-learn nini. But you are a chosen race, ang mga believers. Mana chosen race ta nga lahi. So, mo tan lahi tagdagoy, lahi tagilong but chosen race ta. Kaduha, unsa man? But you are a chosen race, a royal priesthood. We are all priests. That is why we don't need priests. Because our high priest is Christ. Amen. In Hebrews, muna di tayo ngitagpari pa mga pisal ta dito sa Ginoo. Yang works of priest is mediator between man and God. Yang priest is kaliwat. Kita nahimot ang liwat because of we are adopted through sons to Jesus Christ. Amen? Muna adoptions. Muna chosen race, kana royal priesthood. Lahita, muna nga royal tagdugo. Ikatulo, a royal priesthood, a holy nation. Unsa pasabot? There are only two nations may bilin unya. Nagbalik ni Kristo. The Israel nation, which is mo na ang tuan yang nation nga mo fulfill gyud sa millennium kingdom, and the Christian nation. Mo na nga usa ka butang nga arangay sa itong masabtan. Two nation ang may bilin. So, we are holy nation. Ato makita ni, a people for his own possession. Possession means gipanag-iya. Diba? That's why he is a jealous God. Kaya gipanag-iya tas Ginoo. Amen? Muna, ang bana o gasawa is, makita mo sa 1 Corinthians 7, ang bana, di na siya kabut siyang lawas. Kaya nga naman, panag-iya siya siyang sawa. Ang asawa, di kabut siyang lawas. Kaya panag-iya siyang bana.
Mana kung inyo ipagamit yung lang lawas, pananghit mo siyang bana o siyang asawa. Di ba tayo? So, magkita, di na pwede. Ang may tabuan na is, mapatay juga si mga bana o si mga asawa. Kaya nga naman, mo nang jealous kay nag-iya mata para to giluk at mata gibot for a price. Mo na kung musimba kag laing Diyos, kung napay mo labaw sa Ginoo, ang Ginoo masuko gyud. Amen? So mo na his own possession. Kay we are redeemed by the blood of Christ. Unsay reason? That you may proclaim the excellencies of Him who called you out of darkness into His marvelous light. So nata sa kingit-ngit, human giluwas ta sa kahayag. So, kana lang makita to, it is God who chose us. As Jesus continued to say to His disciples in John 15:16, you did not choose me, but I chose you. Makita mo personal. Amen? To bear fruits. That fruit that will last. So, mo na siyang kamatuoran. Yeah, in verse Acts 13:48b, as many as were appointed to eternal life believe. Remember ni tuo ka kay gi-appoint na kas Ginoo nga mutuo ka. Gipili na kas Ginoo. Amen? Indot kay sanan, di ba? Nga kani nga to nga dili kita lagi initiate, and most of all Ephesians 1:4-6. Manang gingon ni, God chose us in Christ before the foundation of the world. Wala pa'y nahimong Ginoo, gipili na ka. Munang naa ka karon. Munang naminaw ka sa pulong sa Ginoo. How do you know gipili ka? Muni, that we should be holy and blameless before Him. So sa itong pagkasulti, kung gipili na ka, balaan na ka sa Ginoo. Blameless na ka. Muna di na ka maningkamot para mahimong balaan. O bayaran ni mong kawaling gipili naman ka. Amen? Unsay motive niya? In love. He predestined. Muna ang motive in love. So because of the love of God, mo na greater than our sin, mawag na giluwas ta, di at the basis kay mas buutan ta, mas gwapo ta, mas maayo ta, o mas talented ta, kundi tungod sa gugmas Ginoo. Muna kung Christian ta, muna di ka punta mo tanaw sa Ginoo, ay mas buutan man ko niya, mas maayo man ko niya. Di ka punta, kaya nga naman, mo na, in love, He predestined us for adoption through Jesus Christ according to the purpose of His will, iyang purpose to the praise of His glorious grace, which He has blessed us in the beloved. So mo nang Ephesians 1:4-6. So it is God who chose us before the foundation of the world. Kana lang. Even though nagantag kapakyasan, na wala pa ta kailan ni Kristo, di ba? Dagantag failure, dagantag ipangbuhat, nakapa-abort ba ta, unsa pa natong nakapatay ba ta, unsa pa na, kung ikaw gipilis Ginoo mo repent jud ka, og maginulsol ka, og mapasalamaton ka, gipasaylo ka. Amen? Now, imong tanang sala na papas na before the foundation of the world, kay tungod kay gipili kas Ginoo. Focus diha. Amen? So kana lang yun nga encourage ninyo. Muna ang pulong sa Ginoo klaro kasanan. Ang mga magtutuo nga katong gipilis Ginoo para silang kalawasan is gipilis sila sa sinugdanan pa. Inam tupad gipili kas Ginoo sa sinugdanan pa. Yang na sure ka? So, mao na siya. Munang ngano ato may exchange? Amen. Ngano man atong man i-give up sa uban. Mo ni ang greatest thing. We need to know, man become totally corrupt in his being. And he could do nothing to save himself. But amazing kasi yan. Even though what time mahimo para maluwas ta, pero ang hope, ang paglaom, wala na wagtang. Naagod kayong Ginoo, naghimo plano para sa kaluwasan sa tauhan. Amen? That's amazing, our God. Muna nga, kana lang kung kasabot ng yuta, muna kung unsa mga kalisdanan tumagian sa kalibutan, nagyutay, yapon, matuman yapon ang plano sa Ginoo sa itong kinabuhi. Sa iyang kinabuhi. So, that is why God's sovereign choice is pinagi niya according verses makahatag na itong paglaong ug madasigon sa pagpangalagad sa Ginoo. Amen? Muna nga, do not be confused that God is the initiator of our salvation. Ayaw kalibog. Imo is mo surrender at ka. Muna ilailahang Ginoo. Ilailahang Ginoo. So, quote, God did not save certain sinners because they choose Him,
but because He chose them. Haliko na ko, God did not save certain sinners, certain sure nga makasasala. Kung sure ka makasasala ka, kung di ka sure, di yun kayo gipili sa Ginoo. So, certain sinners because they chose Him, but because He chose them. So, ang Ginoo mo siya, ang Ginoo kuno wala ni luwas sa mga makasasala, tungod kay nipili siya ni Kristo sa Ginoo. Kundi ang Ginoo mo'y nipili nato. Amen? So, I hope we understand this. God is the initiator. It is God who choose. Kung namin story, kung kami naman story sa Luke 19, verse 1 to 10, kinsa na nga story? Zacchaeus. O mo kailang Zacchaeus. So makita mo Zacchaeus, he is a chief tax collector. Katong una, chief Pharisee. Di ba? Kani chief, what is chief? Ang tax collector panahon Jesus Christ, actually, sila may pinaka-neglected, rejected ng mga tao. Wag yun sila yung lugar sa panahon sa Israel. Kaya nga naman, kanang ilang tawagan na ni-rebuild sila silang nasod kaya nangnarbaho sila sa Roman nga mangulikta og tax, which is manikas pa. So kaning chief tax collector, di ni magawas-gawas. Chief gani siya, so to pa na siya mga minions. Morning chief tax collector. Kaya hadlok man siya batuon, hadlok siya kanang isa likway. Kay kontrahan man yun siya sa nasod sa mga Hudiyo. Kay kuan siya kanang insurrection, sana? Kanang insurrection, ni-rebuild siya ba? Sa kuan, sa iyang kaugalingong nasod. So, but amazingly, kani nga story, when Jesus Christ ni pass by, agyanam na ni Jericho, pero si Zacchaeus, kadungog na sa ngalan ni Kristo. Muna, pagkadungog niya nga si Jesus Christ na ginigawas siya, nakalimot siya nga chief tax collector siya. Nakalimot siya nga basig, batuon siya o kutkuanon siya. Kaya dagang galagot niya. Kaya tungod siyang curiosity nga diyan ni Kristo, maybe si Zacchaeus, nakapamalandong na nga, makasasala man ko. Ikapoy naman ko sa kumbaga makasala. Di ba? So, nigawas siya. Namubo man siya nga tao. Kinsa man gini siya, ang Ginoo ni provide og sa mga tanong, sycamore tree. Sa kadaghang tanong, iba mo sycamore tree, mubo pa siya nga tanong. Ba siya lubi nga kanang gimarkot nga mubo ba? Nga makakatkat pa siya, nga mulapaw pa sa tao. So kana even kanang sycamore tree, ang Ginoo may provide na para kang Zacchaeus. Amen? So, remember, kung basahan mo ang story, crowd following Christ. May crowd, di ko na may hap. Diba? Kasi-kisikit yun na. So, paglapay ni Jesus Christ sa sycamore sa tree nga na si Zacchaeus, kay mubo man siya, unsa may sulting Jesus Christ? Zacchaeus, go down. Sa kadaghang crowd, ginagpuno niya, wag siya napilihan kundi si Zacchaeus. It's coincidence? No. It's a plan of God. Nga at that time, nga kanang pag-agi ni Jesus Christ, which is, pag-agi ni Jesus Christ kanang nga time, is si Zacchaeus ma-respond sa Ginoo nga tawgon siya. Amen? Now, din yun nga, tinudanay nga giluwas tinudanay nga pagtuon ni Zacchaeus. Kung basahan nyo, iyang gibayro ng tanan niyang gitikasan. 4 times. Amen? Iyang gihatag ang mga kwarta niya sa mga pobre. Dili kay gihatag sa pobre, maluwas siya. Mo na fruit of repentance. So makita nimo is, diyan mo mailan nga ang Ginoo mo ni pili. Nga every year biya mo agi ba Jesus Christ. Kay mo na agyanan padung Jerusalem from Galilee. Jericho. Kung anong kanang time pa man nga si Zacchaeus na because God chose him. Amen? So mo na siyang verse 10, the Son of Man came to seek and to save the lost. Mo na ang verse 10 diya sa Luke 19. So, mo na nga, God's prerogative election is referred to His saving love, not basis on anything had done. Amen? Prerogative iyang kaugalingong ay kanang action ba? Nag-base iyang gugma, dili sa unsa tong nahimo. So, mo na nga, R.C. Sproul said, God does not foresee an action or condition on our part that induce Him to save us. So ang Ginoo, why nakita nato nga unsa atong pamuhat para makaingon ay pilion ni nako si Ryan kay mas maayo ni siya kay may kay mubaho. Ay pilion nako si Kyle kay may kay mo keyboard. Wala daw nakita ang Ginoo para mapili ka kundi unsa man. Unsa gisulti na? Is election rests on God's sovereign decision to save whomever He pleased to save.
Muna ningon si Paul, si Paul sa 16, di ba? Was pleased to reveal His Son to me. So, our salvation does not rest on us. It rests solely on the gracious, sovereign decision of God. End of quote from R.C. Sproul. Muna nindot kisanan. So, kung itong kaluwasan nasa ka Ginoo, muna itong paglako sa Kristohano, nasa sa Ginoo. Ang Ginoo sa imo sustain na to. Amen? Now, how do we understand our salvation? You choose God or God chose you? Unsa? Ani good sure ba? Respond good. Seeing all, makita na ito tanang scriptures nga itong gibasa. Babatoy akong napili. Nga prove good nga believers, gipili Diyos Ginoo. Ang question is, nausab ba imong pangunahuna may tungod sa kalawasan? Or wala? Mao na siya nga dapat, unsa may ma-respond. Mapasalamaton kita everyday. Kana lang, whatever problem abdang, you need to preach the gospel to yourself. So, musabmit ba ka din sa kamaturan kani nga teaching, kani nga doctrine? Or do you trust to this doctrine of God's sovereign choice? Or mo trust gapon kasi mong kaugalingon nga maluwas ka pinagi sa reliyon? O maluwas ka pinagi sa imong paningkamot? It is God who chose. Muna, there's no coincidence with God. Na din ang Ginoo, ikaw pili. But mo ni siya ang purpose. Verse 16, God used for His purpose of our salvation. No wonder, gipili tas Ginoo, giluwas ta, kung nagpabilin pamanta din Kaya kung gusto ras Ginoo malangit no? Wala, langit ta, patay na ta. So na siya katuyuan nga nung gibilin ta din Makita to ang purpose of God's calling is, Paul is to preach among the Gentiles. Pero kung tanaw to ni in general goods sa mga believers, we have the same mission good. We are messenger of the gospel. Amen? To share the gospel. Muna ang purpose result statement. Was pleased to reveal His Son to me, which is ang purpose. In order that, batay na sa Bible sa English, in order that, okay ba sa English, muna yung result. Unsa man, in order that I might preach Him among the Gentiles. When you see in the letter of Paul, in order that, so that, or kanang that, muna yung result, nagbinay purpose. Manay purpose result statement ni Paul. So, unsa to preach the Gentiles? This was the specific mission ni Paul and also to the believers. Unsa man? In Matthew 28:19, make disciples. It's a command, it's not suggestion. Buyan, verse 19, go therefore. Go. Actually, sa mong kan, you go. Magwali ako ni, you go, therefore, and make disciples of all nations. Teach them, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. So, muna siya. Ang Mark 16:15, go into the world and proclaim the gospel to the whole creation. In Luke 24:47, and that the repentance for the forgiveness of sin should be proclaimed in His name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things. So in every gospel, nagisuwat na agad ang last na mission sa mga disciples to proclaim the gospel. Amen? Manang ikaw ako, not only nagluwas ka, para lang tawagan ni malangit ka. Yes, malangit ka. Not only to save us nga directly sa hell, remember, giluwas ta para sa katuyuhan sa Ginoo. Amen? So, mo ni siya ang purpose ng believers, it through sanctification of the Spirit and godliness. So, based on Christ's atoning work, actually, based on sa work of Christ dito sa cross, nga iyang establish ang new covenant sa cross. Nga kita, that who are united to Jesus, mo nang nakadawat og kaluwasan and being conformed in the image of Christ. So mo na tong purpose, dapat is ma-conform to the image of Christ at the same time preach sa gospel mo share. Invite, give tracts, kana lang siya. So, one is sanctification is the process by which God's people in the age become more like Christ. Our goal is to be like Christ. And yung goal, ayaw ko nyo i-goal na mimo, papayahan mo na ako, kailayo pa kay ko. Our goal, each one of us, di kay, ay siya Christian, nag-himo ni, ay pwede tinganin ako. Ayaw nyo yung standard ng isig ka magtotoo. Labi na sa ubang simbahan.
Standard to si Kristo. Amen? So mo na siya, remember sa atong Bible study sa Friday, Mark, di ba Martha? Di ba God is the one who initiate? Siya gyud ni adto, siya gyud mo adto sige lang immediately. Yato nakita sa nagbasa 1:16-17. Passing alongside the Sea of Galilee. Di ba si James, ay si Simon, si Peter, si James ug si John. Di ba passing by alongside, actually ikaw naman nilabay ba si gituyo tong Kristo. Nga dito magian niya si Pedro ug si Simon, si James. Ang sabi na, follow me and I will make you fishers of men. At we have the same mission also. Amen? So mo na siya nga, by way of application, mo na importante ka na ito hinduman. Nagipili tas Ginoo ang matagusan na to alang sa kaluwasan, dili lang para di ta maimperno o maagto ta sa langit. Kundi gipili ta para magamit ta sa iyang katuyuan. For the useful service sa iyang gingharian. And every believer in Ephesians 2:10, gihimo ta in Christ Jesus for every good works. So nana ang good works. One of the good works is to share the gospel. One of the good works is to give tracts and invite people diha ni Kristo. Kana lang, kung mauwaw pa ta o di ta kibaw mo basa o di pa ta kibaw mo share, invite, give tracts. Tao na, wapatas Ginoo, baga kitag naong. Kung wapatas Ginoo, nag-appeal tag TikTok. Actually, nagangatawa. Nga kuan. So karon it's atong imong platform na through Christ. Amen? So you are called from darkness to marvelous lights. So we are redeemed to give a witness of our Redeemer. Amen? Ilukat ta pamahimot ang witness atong manglulukat. So, are you fulfilling the purpose for which you were called out of darkness? Imo ba ning tumanon, amot sa Bisaya na fulfilling? Imo ba ning tumanon ang katuyuan sa diha gitawag ka diha sa gikan sa imong pagka sa kangit-ngit? Para ang uban nga imo sang tawgon nga napas kangit-ngit sa dihang imo silang masangyawan sa gospel. Amen? Mo na nga akong encourage na to. God save us for His purpose. So, ikaw ba ko? I know, natay mga katawagan ni kanang yagian, sinaglibog ka. Remember, God chose you. Gipili ka sa Ginoo. Namang ka dinhi karon, sa ingon pa mo wa ka nagplado dinhi, madto ako sa Mumbai, magduwa ako sa computer. Is God gyapon nagpili nimo nga makadungog ka ni mensahe. Amen. And this is our communion Sunday. So dili tanan makaparticipate ani. Kato lamang nakabaton og relasyon ni Kristo. Remember, wala ka nangitas Ginoo. Kung naamang ka dinhi karon, actually mao ning time favorable time nga gipili ka sa Ginoo. So in 2 Corinthians 6 verse 1 to 2, ningon si Paul, we appeal to you not to receive the grace of God in vain. Mani mohangyo sad ko nimo. Kung nakadungog man ka ning awaliha, ug wa pa kay relasyon sa Ginoo, mani ayaw dawata ang grasya sa Ginoo na kawang lamang. Mao ni ang grasya. Amen. Gitawag ka, ipadungog ka ani. Kung paminaw nimo dugay ka simba pa mo ko kadawat karon, it's time to surrender your life. It's time to accept Christ Lord and Savior. Akong basahon sa 2 Corinthians 6, ningon din si Paul, verse 2. Kay siya nagingon, sa panahon nga gikahimutan ako na mati kanimo, ug sa adlaw sa kaluwasan ako mitabang kanimo. Tan-awa karon mao ang adlaw nga gikahimutan. Tan-awa karon mao ang adlaw sa kaluwasan. This is the day of your salvation. So do not take it, the grace of God, receive the grace of God in vain. This is the day of your salvation. Do not harden your heart. Receive Christ, Lord and Savior sa imong self. Repent. O i-admit nga di ka makaluwas.
dili ikay nangita sa Ginoo, kundi ang Ginoo may nangita nimo. Ang Ginoo may nagpili nimo. So I want you to seek God, to repent and believe in Christ. And for those people, og tungod ana maka-appeal ka sa communion kung karon mo ampo ka sa imong kagalingon diya sa Masiya. Just admit, Lord, makasasala ko, di ko makaluwas kong galingon og dituo ko nga ikaw gyud makaluwas nako. Just pray sincerely in your heart. Ask God. And to those who claim ningon sila Christian na sila gipili na sa Ginoo, God chose you for His own purpose. Make your life useful for the kingdom of God. Not only just lang mukam mo, sudod ta din ni human ta. No, be part. Plead with God. Ask God, Lord, tangtangan ning mga babag nako, tangtangan ni mo alon nga magamit ko nimo. I want to be used by you. Ask God. Pwede mo mumat mo, ani mo sayo, manghatag mo trucks, pwede mo ani mong limpyo. Anything with what God, because God He chose us to serve Him. And through ana, ma-lead mo, nga even na mo sa inyo, maka-serve mo sa Ginoo. So God chose you. Remember, religion cannot save hopelessness of man. God's sovereign choice mo nag-set apart ta before the foundation of the world. And remember, He chose us for His own purpose. So, before ta mo partake, I encourage you to repent and ask God and plead God, na Lord, help me to use me to witness in your name. Amen. So, Father, Ginoo, salamat, Lord, sa imong mensahe karon. Kung relasyon niya kanimo, Lord, kapay lang kasing-kasing, Ginoo. Nga tinud-anay gyud lang pag-surrender, Lord. Lord, nga mulive gyud sila holy life. Lord, mga mapasalamaton sa diya kanimo. Lord, ako sa ipataas kanimo. Kami, Lord, nga niingon nga na born again na mi, Ginoo. Kabangi sa mi, Lord, nga we are faithful in serving you. In any way, Lord, ikaw lang gyud mutudlo namo, Ginoo. Dalaygon ka, Ginoo, imo tanang dong himaya. In Jesus' name we pray. Amen. So sa pagkanta na to, doon lang mo, kuha mo sa elements. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power, our God, our God. Kung basahon sa 1 Corinthians 11:23, butang dinhi nga basahon verse 23. Kaya nadawat nako gikan sa Ginoo ang gihatag usab nako kaninyo ang Ginoong Hesus sa gabi nga gibudhian siya mikuha og pan og nakapasalamat na siya kini iyang gipikas-pikas og mingon kini mao nga akong lawas nga gipikas-pikas alang kanyo buhatan ninyo kini sa paghandom kanako. Kasamang pagi human sa panihapon ang kupa gikuha niya ang nagingon kining kupa mawang bagong kasabutan sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako kaysa matag kaon ninyo niining pan ug matag inom ninyo niining kupa isangyaw ninyo ang kamatayon sa Ginoo hangtod sa iyang pag-anhi. Atong pasalamatan ng Ginoo. Among lang itong amahan, salamat Lord sa kaluwasan nga magihatag kanimo Lord. Ang kaning biskit Lord nga mo ang nagrepresent nga imong lawas nga nadugmok alang sa mong sala Ginoo amahan. Og Lord kaning juice nga imong dugo nga imong giula alang usab Lord sa kapasayloan sa mong sala. Og tuwa ni Ginoo Lord nga naiusa kami da kanimo amahan sa mong pagpartake. Himua Lord, this is a sacred thing. Og among handumon Ginoo Lord nga sa mong pagbalik Ginoo mauban na kami da kanimo. Dalaygon ka Ginoo, in Jesus name we pray. Amen and amen. Atong it-partake ang elements. Ug atong pagpakan Ginoo, dalaygon ang Dios. There is strength within the sorrow. There is beauty in our tears. And you meet us in our morning with a love that casts out fear. You are working and waiting. You're sanctifying us. When beyond our understanding, you're teaching us to trust. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You are wisdom and imagine. Who could understand your ways? Reigning high above the heavens, reaching down in endless grace. You're the lifter of the lowly,
compassionate and kind. You surround and you uphold me, and your promises are my delight. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Yes, Lord. Even what the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Even when the enemy means for evil, you turn it for our good. You turn it for our good and for your glory. Even in the valley, you are faithful. You're working for our good. You're working for our good and for your glory. Your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Your plans, oh God, your plans are still to prosper. You have not forgotten us. You're with us in the fire and the flood. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. You're faithful, Lord. You're faithful forever, perfect in love. You are sovereign over us. Lord, thank you, God. Let's pray for the tithes and offering. Father, we thank you. We bless you, Lord. Salamat, Lord, sa mong mensahe karon, Ginoo, Lord. Na makahatag, Ginoo, pagdasig, Lord, to continue to walk with you, Lord. From beginning to end, Lord, ikagawid na mo, sustain ka na mo. Even sa mong paghatag sa mong tithes and offering, Lord. Salamat, Ginoo ni Lord, nga makagive back minimo, Lord. It's a great opportunity and honor, Lord, to worship you through our giving, Ginoo. Lord, use this tithes and offering for the expansion of your kingdom, O God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Bless the Lord.